Good morning everyone. Tayo po ay laging may pusong mapagpasalamat sa Panginoong Hesukristo dahil lahat po ng rason para magpasalamat ay naniniwala ako na taglay nating mga Kristiyano. Because Jesus lives in us, we know that every day is in His hands and under His control. Okay? So walang dahilan para matakot o magulumihanan o magduda ang isang tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Kahit na pa sabihin pa nating ang nangyayari ngayon sa mundo ay talagang naglalapat-lapat na po. Alam niyo bang ibig sabihin ng naglalapat-lapat? Yung binabasa mo sa Book of Revelation, parang ito na rin yung tinitignan mo sa realidad. No? So, never in history na nangyari po ito. At banggit ko nga po sa inyo, yung isa pong binabantayan natin, actually, ito pong sasabihin ko, ito ang pinakabantayan natin. O ulit-ulitin ko po sa inyo, itong pagbabalak nila na pagkaisahin ang mga reliyon, no? Magkaisa, magkaroon daw ng peace ang bawat reliyon. Ito po ay unang-una ay salungat sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth on Him will not perish, but will have eternal life. O ngayon, tanungin ko po kayo, pag ang lahat po ng reliyon ay magkakaisa daw at pare-pareho ang faith, pare-pareho ang pananampalataya, paano yung verse na yan? Ibig sabihin, mauuwi na sa religion at hindi na mauuwi sa relasyon. Wherein ang Diyos, ang kailangan niya, relasyon sa tao. Hindi kailangan ng Diyos ang religion mo. Amen? Hindi pumarito si Kristo para magtatag ng religion o ng organisasyon o ng institusyon. Pumunta siya rito upang iligtas ang mundo sa kasalanan. Yun ang pinaka-importante. Kaligtasan ng kaluluwa. Kaya, itong pinapatupad nilang ito, first and foremost, is blasphemy against God. Amen. Blasphemy against the true gospel of Jesus Christ, na walang iba kundi ang pagsampalataya lamang sa kanyang tinapos na gawa sa krus. Paano mo itatanyag ang ginawa niya sa krus? Amen? Kung sasabihin mo lahat ng religion ay pare-pareho, lahat ng religion pwede magkasundo. Kaya nga po makinig pong mabuti, ito po ang mag-a-asher sa paglitaw ng suwail. Alam natin kung sino yung men of sin. Alam natin kung sino yung suwail. Okay? At yan po ay ang Antikristo, no? Na paulit-ulit, no? Ever since dati pa na sinasabi nilang darating. Alam niyo po ba, kahit gaano pa karaming beses ulitin yan, darating ang Antikristo sa takdang oras na itinakda pa rin ng Diyos. Amen? Pero kung nakikita natin yung mga senyales, talagang gawin po natin, let's share the good news. No? Sapagkat pag pumasok na po ang Great Tribulation, magiging napakahigpit po na magpahayag tungkol kay Kristo. Sapagkat kokontrolin ng Antikristo ang buong mundo sa pamamagitan ng technology na kung saan madedetect niya lahat. Kahit saan ka pa pumunta. Ganyan katindi during the tribulation. Amen? Kaya habang hindi pa po pumapasok ang Great Tribulation na 7 taon, tayo po ay patuloy na magbahagi ng salita ng Diyos. I mean, ng Gospel of Grace sa ibang mga tao. Malapit na po lahat maganap ito sapagkat ito pong pinoform nila na pagkaisahin ng lahat, that's it. At nakita nyo ba si Prince Charles pumunta po ng Amerika ngayon? Ang huling visit nila sa Amerika ay noong 2007. That was 19 years ago. At ngayon, bakit ikinababahala ito, or should I say, binibigyan ito ng kulay ng ilang mga Bible scholars? Sapagkat may kinalaman daw ang hulang ito na nandoon sa Daniel at nasa Ezekiel. Kung ano man yan, pero para po kasi sa akin, yung sa Middle East pa rin po ang tinitignan ko.
Amen? Pero kung titignan mo yung pwede mong i-connect itong visit ng Prince Charles at ng kanyang asawa dito sa Amerika, pwede mo yang i-connect sa binubuo nilang one world religion. Pero hindi pa natin pwedeng i-conclude yan, no? Pero ang titignan pa rin natin sa lahat ng ito ay ano ba ang nangyayari sa Middle East. Natural, lalong magulo. Amen? At yes, ako naniniwala po ko dyan na po lahat papunta. No? Going back to normal, I really don't think so. Ever since nag-COVID-19 noong 2020, hindi na po bumalik ang mundo sa normal. Never. Never, never. Bakit? Bumalik ba? Hindi. Ever since noon. Kaya ang sabi nila, ang pinakahuling taon ng normal sa mundo ay 2019. After 2019, tapos na. Pasok ang bagong dekada. Bagong dekada ng pagbabago. I mean, pagbabago na nag-a-usher na sa katuparan ng mga hula sa Biblia. Amen po ba? It will never be the same again. Hindi na po babalik ang lahat sa dati. Pero may isang babalik, ang Panginoong Jesus. Para dagitin tayo sa rapture. Okay? Huwag niyong ikinalilito yung pagparito ng Panginoon. Kasi yung iba, iniisip nila, ay paparito muli ang Panginoong Jesucristo. Nasa isip pag nila, second coming. No. Dadagitin muna niya ang kanyang mga anak, ang mga saints niya, ang mga believers niya, ang mga born-again Christians, tayo po yon. Dadagitin niya tayo sa isang event na tinatawag na the rapture of the church. Then, after that, ang mundo ay dadanas ng 17 taon ng tribulasyon na kailan pa man ay hindi pa naranasan ng buong mundo, hindi na mararanasan pa, at kailanman hindi na mararanasan pa. It's something that hindi pa naranasan ng mundo, mararanasan pag wala na ang mga anak niya dito sa lupa. Kaya, I firmly believe and I firmly stand with the truth na dadagitin tayo bago dumating ang 7 years of tribulation. Kasi pag nangyari na po yan, that's unfolding of everything. Yung pinapangalanan ng iba na, si gano'n ang Antikristo, si gano'n ang ganyan, magkakaroon na po ng wakas ang mga yan sapagkat makikilala na po nila talaga kung sino siya pagdating ng araw na mag-rapture na po. Sapagkat after ng rapture, lalantad na po yan. Habang ang mga tao during that time ay litong-lito. What happened to those? Praise the Lord, hallelujah. What happened to those born-again believers? Sasabihin nila, nasaan na sila? And then, right after that, habang hindi masolusyonan ng tao, hindi maisip ng mga tao ano ba talaga ang nangyari, merong isang lalabas sa eksena at sasabihin niyang alam niya ang mga pangyayari. Ayan ang Antikristo. Hindi na po kayo manghuhula. Kung naiwan kayo, hindi na po niyo hulaan sino ang Antikristo, si ganun ba? May nagsabi pa nga dati, ang mga Antikristong pinangalanan nila, si Netanyahu. Natatawa ko Tapos, pinangalanan din nila si King Charles, no? Pinangalanan din nila yung Pope. Ano pa? Si Trump. Alam ninyo, pagdating po ng araw ng rapture at naiwan po kayo, dahil hindi naman kayo sumampalataya sa Panginoong Jesus, doon sa tinapos niyang gawa, may good news ako sa inyo, makikilala nyo kung sino ang Antikristo. Sapagkat hindi na po kayo huhula, you are not going to guess anymore. Ayan na po siya. Lagi nyo makikita sa television, lagi nyo makikita sa mga social media nyo, nagsasalita. Magpre-pretend na nagbibigay ng solusyon. That's him. Siya na po yan. At kung merong isang taong nakabuntot lagi sa kanya, that is the false prophet. Amen? Kaya kung naiwan ka at napanood mo ito, yan kung hindi tatanggalin sa YouTube ang mga bagay na ito. Pero may palagay po ako, mas tatanggalin po ito ni Antikristo. May power siya Madedetect niya Nangyayari na nga po ngayon, may mga ibang mga content daw na inaalis sa YouTube, yung mga AI, which is good naman po kasi malulugi naman ang YouTube kung sasahuran mo AI ang gumawa, di po ba? Kaya iba pa rin talaga yung ginawa mo naman talaga yung content. Pero what I mean is, madali pong madetect ng Antikristo yung mga preaching ng good news dito sa YouTube pagdating ng araw na yon. Kaya ang mga maiiwan po rito talagang kapasa dilim bago maging tribulation saints.
I mean, kakapa muna sila sidlim bago maging tribulation saints. So yan lang po. And God bless po sa ating lahat. Wait for Jesus. Mararapture na tayo anytime.